Mapagpalang araw po, sisimulan na po namin ang aming home Bible study. Ay garden Bible study. Kasi po, bakit garden? Pagbasa niyo po Ayan, garden dito. Nasa labas kami ng bahay. Ayan po. Nasa labas kami ng bahay. At ito ay garden. Garden ni Tatay Hogos sa barangay. Ayan. Kaya tinatawag nilang Paradise Heights. Tatay Hogos, ang ating pag-aaralan, ang pagtugon ng Diyos sa taho. Ang pagtugon ng Diyos sa taho. Ano po? Dito po natin sisimulan ang ating paksa. Sa sulat ni Apostol Pablo na ikalawang Korinto 6:1-2. Yan, Tatay Hogos, dyan natin sisimulan, Yan. Bago tayo magsisimula, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang puso at isip ng mga taong manonood, makikinig ng aking munting video. At lahat kami dito, i-bless mo po ngayon. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Pangunahan mo kami ng iyong Santong Espiritu sapagkat kami mag-aaral ng iyong turo at aral. Ayon sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ganon din po yung ginagamit ni Tatay Hogos, makapal naman. Magandang Balita din po, Catholic Edition. Yan. Si Tatay Hogos, yan naman po nagbabasa. Po, siya ang aking tagabasa. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Yan. Tatay Hogos, ikalawang Korinto 6:1-2. Ang pagtugon ng Diyos. Ibig sabihin, tumutugon talaga ang Diyos. Ano po? Yan ang ating papaksain, ang pagtugon ng Diyos. Yan. Kung mapapasin ninyo, meron tayong kasamang mga bata. Yan, Kahit bata lang po sila, dapat di sila maturuan. Huwag nyo po sabihin, bata sila Hindi po, kahit bata sila. Dapat di sila maginabang sa salita ng Diyos. Kasi po, sila ay may kaluluwa rin, may buhay di sila, na dapat maligtas. Ayan. Pag nakita mo Tatay Hogos, basahin mo ikalawang Korinto chapter 6 verse 1 and 2. Ayan. Basahin ko. Sige, Tatay Hogos. Yamang kami makakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag niyong sayangin ang kagandang loob na binibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinapasigang kita. Sa araw ng pagliligtas, pinagluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon ito ng araw ng pagliligtas. Amen. Inyo pong mapapansin sa binasa ni Tatay Hogos, ang sabi ni Pablo, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Ang tinutukoy po ni Pablo dito, na magkakasama po sila sa gawain ng Diyos, ay ang kanyang kapwa mga apostol na nakasulat sa Biblia. Hindi lang po hindi lang sinabi ni ako lang, hindi, kami magkakasama. Ibig sabihin po, ang aral ng mga apostol, iisa lamang. Yung tinuro ng Diyos sa kanyang anak
at tinuro ni Jesus sa mga apostol. Tingnan natin. Tatay Ogos 1:12:49-50. Tingnan natin ang pahayag ng ating Panginoong Yesukristo. Ano po? Yan. 1:12 49-50. Pag-ibasa nyo po yon. Ano? Diyan po natin makikita kung kanino galing ang aral ng Panginoong Yesus. Lahat po ng binabasa natin, tinatalakay natin ay binabasa mula sa Biblia. Hindi po tayo, wala tayong dinadagdag. Ano po? Yan. Babasahin po ni Tatay. Si Tatay Ogos po ang aking tagabasa. Kung inyong mapapansin siya, wala po siyang salamin. Sa kabila ng may edad na po siya, wala siyang salamin. Pero kung meron na. Ay. Ito yung kanya na. Babasahin po. Opo. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama nang nagsugo sa akin at siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasabi ng Ama ng siya kong ipinapahayag. Ayun, amen. Maliwanag po ang sinabi ng Panginoong Yesus. Kung ano po yung inutos, sinabi, at ipapahayag ni Yesus mismo, ay hindi po galing sa Kanya, galing sa Kanyang Ama. At yung salita tinanggap niya sa Kanyang Ama, siya naman ang sinabi niya sa Kanyang mga apostol sa Biblia. Tignan natin. Tatay Ogos, Gawa, chapter 1, verse 1, 1, 2, 3, 4. Ayan. Babasahin po dyan, yung tungkol sa pagbili ng Panginoong Yesus sa mga apostol niya sa Biblia. Kasi, aakyat na po siya dyan. Aakyat na siya papuntang langit kung saan siya nanggaling. Kasi bumaba po siya galing sa langit. Ang ating Panginoong Yesukristo. Ano po? Yan, babasahin ni Tatay Ogos. Si Tatay Ogos yung Gawa 1, 1, 2, 3, 4. Babasahin po. Opo. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginagawa at tinuturo ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siyang umakyat, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang.
sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya ay buhay. Nagturo siya sa kanilang tungkol sa paghahari ng Diyos, samantala siya ay kasama pa nila. Pinagbilinan sila ni Isus. Wag muna kayo alis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang pinangako na Ama ay sinasabi ko sa inyo. Amen. Ayun ano, binilinan niya ang kanyang mga apostol sa Biblia. Kaya yung mission ng Panginoong Yesus, yung pagliligtas niya, hindi po natatapos. Kung ano ang sinulat ng mga apostol sa Biblia, siya po ang ating pinag-aaralan, tayong mga taong nabubuhay sa ating panahon ngayon. Kaya buti na lang, meron po sila sulat. Kaya napakahalaga po ang pag-aaral ng kanyang salita. So, naliwanagan na tayo Yung turo ng mga apostol galing kay Yesus, yung turo ni Yesus galing naman sa Diyos. Titignan pa natin ang isang ebidensya. Dito sa Tatay Hugos, sa Galacia, ito. Galacia chapter 1 verse 11-12. Ngayon. 6:22. Ha? 6. Oh, 22. Yan. Galacia chapter 1 verse 11-12. Ano po? Basahin po. Opo. Mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang magandang balita pinangaral ko hindi katsa ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin tinuturo sa akin ang sino man tao. Si Jesus Kristo mismo ang naggayag dito sa akin. Amen. Maliwanag po. Si Jesus ang nagpahayag sa kanila. Kaya sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Kaya nagsimula po ang pangangaral sa Jerusalem. Hanggang sa lumaganap na po sa buong mundo. Dahil po yung sulat ng mga apostol ay nakasulat sa Biblia. Siya naman natin binabasa. Kaya sabi ni Pablo, kung babalikan natin yung binanggit niya kanina, anong binanggit niya kanina? Tignan lang natin ulitin mo, Tatay Hugos, yung ikalawang Korinto 6:1. Ikalawang Korinto 6:1. Yun lang pong babasahin nyo, Yan, yung unang teksto natin kanina.
Ayan. 2 Korinto chapter 6 po. Uno, dos. Yaman kami kasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag niyong sayangin ang kagandang loob na binigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulan panahon ay pinakikinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluruan kita. Ngayon na ang kaukulan panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. Yan. Kompleto, Ricardos. The moment na tumawag ka sa Diyos, ang sabi ng Diyos, sililigtas kita. Siya po, sa Kanya nagmumula ang ating kaligtasan. Sa Diyos, wala pong iba. Ano po? Nagmumula sa Diyos. Amen. Ngayon, tignan natin. Ang sabi niya, pag tumawag ka, dito po sa Gawa 2:21, Tatay Ogos, tignan natin. Gawa 2:21. Ano pang sabi diyan? Simulan nyo lang po sa Gawa chapter 2 sa verse 1. Yun lang po basahin nyo 1. Tsaka po kayo pupunta sa 21. Ano? O kaya simulan mo na, Tatay Ogos, sa chapter 2 verse 1 to 3 at 4 hanggang 4. Yan. Pag nakita nyo po, basahin nyo po. Sabi mo kasi wifi. Basahin. Sige po. Kakatipon sila lahat sa isang lugar nang sumapit ng araw ng Pentecost. Walang ano-ano may ingay na nagmumula sa langit na tulad ng pugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinarunuan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At sila lahat ay nagpuspos ng Espiritu Santo at pagsimulang magsalita sa iba-ibang wika ayon sa pinakaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. Ayun po, ano? Yung sinabi ni Jesus, huwag muna kayong ahalis. So, sasangkapan sila ng Espiritu Santo. Yan dumating po sa kanila sa panahon ng Pentecostes. So, nangaral po ngayon sila sa panahon ng Pentecostes. Basahin mo yung 21, Tatay Ogos. Ayan, ano? Tignan natin. So, nasa kapan na po sila ng Espiritu Santo. Naging matapang sila para mangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, puspos sila ng Espiritu Santo. Babasahin po. O, 21 lang, 21. At sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay may liligtas. Amen. O, kita nyo po. Nahulit.
yung sinabi ni Pedro at sinabi ni Juan, ay ni Pablo. Kapag tatawag ka sa Diyos, maliligtas ka. Tatay Ogos, basahin mo pa sa Roma. Punta ka sa Roma chapter 10. Meron pa sulat si Pablo dito. Roma chapter 10 verse 9. 10 11. Yan. Dito po sa Roma chapter 10 verse 9, 10, 11, 12, 13. Hanggang 13. Pag-ibasa niyo po Tatay Ogos, ano? Ito po yung mga pagkakataon na pinapaksa natin, yung kaligtasan na pinagkakaloob ng Diyos. Na the moment na ang isang tao po malapit na siyang mawala dito sa mundo, may pagkakataon po siyang tumawag sa Diyos at lumapit sa Diyos para magtamo ng kaligtasan. Ano po? Yan po yung nakalagay sa mga sulat, ano, binabasa natin, ay binabasa pala ni Tatay Ogos. Basahin po. O, sige Tatay Ogos. Kung pinapahayag ninyo, bibig niya si Jesus ay Panginoon at buong wala. Hira. Hira. Ano? Ito, para Hira. ito. Hindi. Ito po. Dito. Yung 9. Kung pinapahayag niyo ang bibig yung bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya at siyang muling binuhay ng Diyos, nailigtas ka. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan kanyang puso at sa ngayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa ngayon ay maililigtas. Labing nga ang kasulatan, ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ang Hintil. Isa ang Panginoon ng lahat ay siya'y masaganang nagbibigay sa lahat at tumatawag sa Kanya. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag ng pangalan ng Panginoon. Ayun, amen. Lahat. Ibig sabihin po, lahat ng tao, wala pong pinipili ito ha. Wala pong involved na reliyon dito. Walang sinabi dito, pag meron kang reliyon, ikaw lang ang tatawag. Wala pong ganon. Ano? Walang ganon. Lahat ng tao pwedeng tumawag sa Diyos. Welcome po tayong lahat sa Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Kaya kung ano po yung nakasulat, sundin lang natin. Sa Diyos po tayo lalapit. May problema ka, lumapit ka sa Diyos. Huwag kang lalapit kung kani-kanino. Kasi pag lumapit ka pa kung kani-kanino, baka lalo ka magkakamali. Kasi po, ang tulong, ang kaligtasan, nagmumula sa Diyos na lumikha sa atin.
Ano po? O, Tatay Ogos, awit 121 verse 1 and 2. Kaya akala po ng ibang tao, yung ibang sekta ng reliyon, kung kani-kanino pa tumatawag eh. Tumawag kay ganito, sa pangalan ni ganito, ni ganine, ni ganyan. Wala, specific po, isa lang ang tinatawagan natin. No? Isa lang ang tinatawagan natin. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun lang po. Wag na po tayong magdagdag para wag po tayong malito. Pag nagdagdag po kayo, lalo kayong naguguluhan. Ano? Yan. Babasahin ko sa mga awit. Oh. 121, Verse 1 to. 1-2. Apo. Doon sa mga burol, ako'y napatingin, sinakluluan sa akin, saan magagaling. Ngangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa. Ayan. Maliwanag po ano, saan nanggagaling ang ating saklolo o tulong? Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Tatay Ogos 124 verse 8. Langawit pa rin. Pera talaga. Yan. Tingnan pa natin ang nakasulat ano. 124 verse 8. Sabi ko nito, nagmana ka sa Gumawa ko arsidol. babasahin po. Opo. Meron kay arsidol. Tulong natin kailangan kay Yahweh nagbumula. Pagkat itong lupa langit tanging siya'y ang lumikha. Amen. Oh. Nanlikain niya po ang lupa. Lahat ng nasa lupa nilikha ng Diyos at kasama na tayo dyan. Kaya dapat pag meron tayong kailangan, sa Kanya lang tayo tumawag. Hindi tayo pwedeng lumapit kung kani-kanino. Sa Diyos lamang po ina-address ang ating panalangin. Tandaan niyo po yan. Iyan ang sinabi sa sulat ni Pablo sa 2 Korinto 6:1-2. Sinabi ng Diyos, kapag tumawag ka sa akin, sabi niya, handa siyang tulungan ka. Ibig sabihin po, ang Diyos ay nakikinig. Sa lahat ng tao, siya po ay nakikinig. Hindi tinitignan ng tao, mayaman ka, mahirap ka. O anong kalagayan mo, kung anong kulay mo, maputi ka, maitim ka, kahit anong lahi mo. Andang makinig po ang Diyos kapag ikaw ay lumalapit sa Kanya. Tatandaan niyo po yan. Yan po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Huwag po kayong magato. Yung iba po kasi kung kani-kanino pa lumalapit, kaya nagkakandaloko-loko ang kanilang aral. Kapag lumalapit ka sa Diyos ka lang lalapit, wala na pong iba. Lagi niyong tatandahan yan. Ito pa po, panghuli natin talata. Tatay Ogos, ano ang turo ng Panginoong Yesus pag lumalapit ka sa Diyos? 1:16-23. Panghuling talata po ang ating babasahin. Bago tayo mananalangin para pa sa salamat. Ano po? Yan. Dito na naman ang turo ni Jesus. Ito, tignan natin ha. Dito po ituro at aral ng ating Panginoong Jesucristo. No, anak ng Diyos.
Bugtong na anak. Wala pong iba. Oh. 1:16:23. Babasahin. Opo. Sa araw na yun, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pagkatandaan nyo, ano man hingin nyo, sama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Ano sabi ni Jesus? Ano man daw po ang hingingin natin sa Ama, sa Diyos. Sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ay ibibigay ng Diyos. Ibig sabihin lang po, kung iiling po tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus, parang ganito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Panginoon Diyos, pagalingin mo po ang aking anak sa kanyang karamdaman. Ito po ang aking kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lang po. Hindi yung kani-kanino mo. Yung iba sa pangalan pa ni ganito, sa pangalan ni ganire, hindi po pwede ang ganon. Niloloko nyo na lang po ang sarili nyo. Kung ano po yung sinabi ng Biblia ng ating Panginoong Yesus, gamitin nyo ang aking pangalan kapag kayo ay umiingi sa Diyos. At anong sabi niya? Yung gusto mo. Yung gusto mo. Anong sabi? Pakatandaan ninyo, anuman nangingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. O, kita nyo? Pangako, ibibigay ko sa inyo. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan ibinahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Napakaliwanag ng iyong turo at aral sa amin. Hindi kami maliligaw kung susundin po namin yan, Panginoon Diyos. Hallelujah. I-bless po ngayon ang nakasama ko rito. Yung mga apo ni Tatay Ogos. At ganun din po silang mag-asawa sa aming Garden Bible Study. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Kaibigan, salang. Like and share. At mag-subscribe po kayo. Po. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programang ang Diyos ay tumutugon sa ating pangangailangan. Amen. Amen.